Ang talatang ito sa Biblia ay ang pinakamakapangyarihang talata na mayroon at ako ay naniniwala na ito ay makakapagpabago ng malaki sa iyong buhay. Ngayon, gusto kong sundan mo ako sa isang bagay. Huwag kang bulag na maniwala dito. Subukan mo ito sa iyong sarili. Ito ay hindi lamang isang bagay na sinasabi ko. Ito ay isang katotohanan na ibinahagi ng milyon-milyong tao sa buong mundo na nakaranas nito. Kung narito ka ngayon, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay causality. Ito ay ang batas ng sanhi at bunga. Walang dumarating sa iyong buhay ng nagkataon. Lahat ay nangyayari sa pamamagitan ng napakatumpak na universal na mga prinsipyo. Kaya manatili sa akin dahil ngayon ay ibabahagi ko mula sa aking pananaw kung ano ang maaaring pinaka-nagbabagong buhay na talata ng Biblia sa lahat. Kapag nakikipag-usap ako sa mga taong hindi pa nakakaalam ng mga prinsipyong ito, nakikilala ko ang mga individual na puno ng takot, naliligaw, nabubuhay bilang mga biktima ng pagkakataon o swerte o sa halip ng kanilang sariling paniniwala sa pagkakataon o swerte. Sila ay mga taong walang malinaw na direksyon, ganap na nasa awa ng mga pangyayari. Gayunpaman, si Jesus ng Nazareth ay nag-iwan sa atin ng isang napakalalim na turo na, bagaman hindi kasama sa opisyal na Biblia, ay nahayag sa nakakagulat na mga paraan. Ang mga paraan ng Panginoon ay walang pag-aalinlangan, hindi masusumpungan, at natagpuan ng isang pastol ng tupa mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ang ilang sinaunang balumbon sa loob ng ilang amphoray na nakabaon sa ilang kuweba. Ang mga scroll na ito ay ganap na napanatili ang mga nawawalang ebanghelyo, ang mga Gnostic na ebanghelyo, ang mga apocryphal na ebanghelyo. Ang mga tekstong ito na pinalayas, ibinukod at sinunog ay nagtuturo kung ano ang itinuturing ng marami na pinakamalalim at pinakamakapangyarihang aral ni Jesus, mga aral na tanging ang may bukas na isipan ang makakaunawa. Ang isa sa pinakamakapangyarihang ebanghelyo na itinuturing ng marami bilang pinakatapat sa mga turo ni Jesus ng Nazareth ay ang nawalang ebanghelyo ni St. Thomas. Pansinin kung gaano kalakas ang turong ito. Ang panimula sa babasahin ko sa inyo ngayon ay nagsisimula sa mga salitang ito. Ang sinumang makatagpo ng kahulugan ng mga salitang ito ay hindi makakatikim ng kamatayan. At para malaman mo, hindi ito tumutukoy sa pisikal na kamatayan. Hindi niya sinasabi ang tungkol sa kamatayan na alam natin, ngunit tungkol sa kamatayan sa eroplanong ito ng pag-iral. Ang isang tao ay namatay sa eroplanong ito kapag ang kanilang buhay ay tumitigil. Tayo ay bahagi ng kalikasan at sa kalikasan kapag ang isang bagay ay tumitigil, ito ay nagsisimulang mamatay, kumupas. Maraming mga tao ang patay sa buhay na may stagnant na buhay, may stagnant na ekonomiya, may stagnant na kalusugan, may stagnant na relasyon, at unti-unti silang nagsisimulang mamatay sa tatlong master area ng kanilang buhay. Nangyayari ang lahat ng ito dahil hindi nila mahanap ang kahulugan ng mga salitang ito na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Sinabi ni Jesus, kung sinabi sa iyo ng mga pumapatnubay sa iyo, ang kaharian ay nasa langit. Kung gayon, aabutan ka ng mga ibon sa himpapawid. Kung ang mga pumapatnubay sa iyo ay nagsabi sa iyo, ito ay nasa dagat. Pagkatapos ay mangunguna ang mga isda, ngunit ang kaharian ay nasa loob mo at nasa labas mo. Suriin natin ang unang bahagi ng napakalakas na pariralang ito. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Dapat kang mag-ingat kung sino ang iyong binibigyan ng moral na autoridad upang maimpluwensyahan ang iyong isip sa kanilang mga ideya. Kung ibibigay mo ang autoridad na iyon, bibigyan kita ng ilang halimbawa sa media, sa iyong pamilya, mga kaibigan na nagsasabi sa iyo kung paano dapat ang iyong buhay, sa mga tinatawag na eksperto na nagsasalita tungkol sa iyong ekonomiya, iyong kalusugan, iyong mga relasyon,
tungkol sa kung paano dapat pumunta ang mga bagay. Kung bibigyan mo ng kapangyarihan ang lahat ng iyon, ang kapangyarihang iyon ay magkakaroon ng ganap na kontrol sa iyong buhay. Kung sasabihin sa iyo ng mga gumagabay sa iyo na mayroong isang bagay na nakakasakit sa iyo at naniniwala ka, dito ikaw ay magkakasakit. Kung sasabihin sa iyo ng mga gumagabay sa iyo na tayo ay nasa isang economic recession sa ating bansa at sa buong mundo, at naniniwala ka, ikaw ay hahatakin pababa ng recession na iyon. Kung sasabihin sa iyo ng mga gumagabay sa iyo na ang bilang ng mga diborsyo ay dumarami at ang lahat ay naghihiwalay, kung naniniwala ka na ikaw rin ay maghihiwalay, ito ang napakalakas na mensahe ni Jesus. Sinasabi niya sa iyo na alisin ang kapangyarihan sa lahat ng iyon. Sa mundong puno ng mga boses at opinyon, maaring mahirap panatilihin ang kapayapaan sa loob at tiwala sa sarili. Ang pagpuna at mga negatibong komento ay madaling makapagpapahina sa iyo ng loob at malihis ang iyong pansin sa kung ano talaga ang mahalaga, ang iyong relasyon sa Diyos at ang banal na plano niya para sa iyong buhay. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag upang ilagay ang ating pananampalataya sa Diyos at magtiwala sa kanyang banal na proteksyon. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating halaga at layunin ay nagmumula sa Diyos, hindi sa opinyon ng iba. Sa Ephesians 2:32-10 ay sinabihan tayo, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang ating lakaran. Nilikha tayo ng Diyos para sa isang layunin at pinahahalagahan tayo ng higit sa masasabi ng sinuman. Kapag hinahayaan nating makaapekto sa atin ang mga negatibong komento, nanganganib tayong malihis sa landas na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa Kawikaan 4:25-27, mababasa natin, tumingin ang iyong mga mata sa kung ano ang tama at ituon ng iyong mga talukap sa harap mo. Suriin mo ang landas ng iyong mga paa at maging matuwid ang lahat ng iyong mga landas. Sa kanan o sa kaliwa, italikod mo ang iyong paa ng kasamaan. Bilang mga Kristiyano, ang ating pagkakakilanlan ay kay Kristo at hindi sa kung ano ang iniisip ng iba sa atin. Sa 2 Corinthians 5:17, isinulat ni Pablo, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Nangangahulugan ito na ang ating bagong buhay kay Kristo ay muling tumutukoy kung sino tayo at nagbibigay sa atin ng seguridad na kailangan natin. Upang huwag pansinin ang mapanirang pagpuna at ilagay ang ating pananampalataya sa Diyos at sa kanyang banal na proteksyon, dapat nating hanapin ang salita ng Diyos. Ang Biblia ang ating gabay at pinagmumulan ng lakas. Habang nagbabasa at nagbubulay-bulay tayo sa mga banal na kasulatan, nakatagpo tayo ng kaaliwan at direksyon. Ang awit 119:105 ay nagpapaalala sa atin, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa pamamagitan ng pagpupuno sa ating isipan at puso ng katotohanan ng Diyos, malalabanan natin ang negatibong mga komento at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang panalangin ay isa pang makapangyarihang paraan upang kumonekta sa Diyos at isuko ang ating mga alalahanin. Sa Filipos 4:6 tayo ay itinuro, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at ang iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pagdadala ng ating mga alalahanin sa Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan at proteksyon. Bukod pa rito, mahalagang palibutan ang ating sarili ng mga taong kapareho natin ng pananampalataya at sinusuportahan tayo sa
ating paglalakad kasama ang Diyos, pinasisigla tayo sa Hebreo 10:24-25 at isaalang-alang natin kung paano pasiglahin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa na hindi pinababayaan ang pagpupulong na sama-sama gaya ng nakaugalian ng ilan, kundi pasiglahin ang isa't isa at ang lahat ng more as you see that day approaching. Hinihikayat tayo ng isang komunidad ng pananampalataya at tinutulungan tayong manatiling nakatuon sa Diyos. Tinuruan din tayo ni Jesus na ibigin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa atin. Sa Mateo 5:44, sinabi ni Jesus, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, gawin ninyo ang mabuti sa mga napupuot sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo ng walang kabuluhan." Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagpapatawad at pagmamahal, mapapalaya natin ang ating sarili mula sa bigat ng mga negatibong komento at mamuhay sa kalayaang iniaalok sa atin ni Kristo. Ang pagwawalang bahala sa negatibong panlabas ng mga komento at paglalagay ng ating pananampalataya sa Diyos ay mahalaga sa pamumuhay ng isang buong buhay ayon sa layunin nito, sa paghahanap ng katotohanan sa salita ng Diyos, patuloy na pagdarasal, pagpapaligid sa ating sarili ng komunidad ng pananampalataya at pagsasagawa ng pagpapatawad at pagmamahal. Malalabanan natin ang mapanirang pamimintas at magtiwala sa banal na proteksyon ng ating Ama sa Langit. Lagi nating tandaan na ang ating halaga at layunin ay nagmula sa Diyos at Siya ay nagmamahal at nagmamalasakit sa atin ng walang kondisyon. I dare you to go out on the street and look into the eyes of the people out there. Hindi sila libre sa anumang pagkakataon. Namumuhay sila ng mapayapa, ngunit ang kanilang buhay ay puno ng kawalan ng pag-asa. Tila lahat okay lang, pero kung titignan mong mabuti ang mga mata nila na siyang salamin ng kaluluwa, makikita mo na hindi sila nagsisinungaling. Sila ay malungkot, mapurol, natatakot, kontrolado ng takot. Ngunit si Jesus ng Nazaret, mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ay sinabi ito ng napakalinaw. Kung sasabihin sa iyo ng mga gumagabay sa iyo, ang kaharian ay nasa langit, kung gayon ang mga ibon ang mangunguna. Para bang ngayon sa ika-21 siglo, sinabi nila sa iyo, mag-ingat ka dito, magkakasakit ka. Kung maniniwala ka, mabubuhay ka. Mag-ingat ka dito, kakaunti ang pera mo. Kung maniniwala ka, mabubuhay ka. Mag-ingat ka, maghihiwalay ang lahat, maghihiwalay ka. Iyan ang ika-21 siglong salin ng makapangyarihang pariralang ito mula kay Jesus ng Nazareth. Susunod ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Jesus na kapag nakilala ninyo ang inyong sarili, kayo ay makikilala at mapagtatanto na kayo ay mga anak ng buhay na Ama, hindi ng isang patay na Diyos noong una. Ngunit idinagdag at binalaan ni Jesus, ngunit kung hindi ninyo nakikilala ang inyong sarili, kayo ay nahuhulog sa kahirapan at kayo rin ay kahirapan. Sa lipunan ngayon, palagi tayong binubomba ng mga panlabas na impormasyon at opinyon tungkol sa kung sino tayo dapat at kung paano tayo dapat mamuhay. Inaanyayahan tayo ng talatang ito na idiskonekta ang mga panlabas na impluensyang ito at hanapin ang katotohanan sa ating sarili. Ang pagsasagawa ng pagmumuni-muni at pagdarasal ay makatutulong sa atin na magkaroon ng higit na kamalayan sa ating sarili at sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang pagtuturo na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin ay nagpapaalala sa atin na lahat tayo ay may tunay na halaga at banal na layunin. Sa mundong kadalasang pinahahalagahan ang mababaw at material, hinihimok tayo ng talatang ito na tumingin sa kabila ng mga anyo at pahalagahan ang banal na diwa na nananahan sa bawat isa sa atin. Ang pagkilala sa sarili ay nagpapahiwatig din ng pagkakilala sa Diyos. Yamang tayo ay nilalang sa Kaniyang larawan at wangis. Ang paglinang ng
Isang matalik na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, panalangin at komunidad ng pananampalataya ay tumutulong sa atin na palakasin ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng buhay na Ama. Ang isa pa sa pinakamahalagang talata sa Ebanghelyo ni Thomas ay ang talatang 70 na nagsasabing sinabi ni Jesus, "Kung ilalabas mo ang nasa loob mo, ang ilalabas mo ang magliligtas sa iyo. Kung hindi mo ilalabas ang nasa loob mo, kung ano ang hindi mo inilabas, ay sisirain ka." Tingnan natin ang talatang ito. Kung ilalabas mo ang nasa loob mo, ang ilalabas mo ang magliligtas sa iyo. Ang bahaging ito ng talata ay nagha-highlight sa kahalagahan ng pagpapahayag ng sarili at pagpapakawala ng ating tunay na panloob na sarili. Hinihimok tayo ni Jesus na galugarin at ilabas ang ating mga iniisip, damdamin at espiritu. Ang kaligtasan dito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang anyo ng personal at espiritual na pagpapalaya na nangyayari kapag tayo ay namumuhay ng totoo at naaayon sa ating tunay na kalikasan. Sa pamamagitan ng paglalabas ng ating dinadala sa loob, naaayon tayo sa ating banal na kakanyahan at nakakaranas ng espiritual na pagbabago. Sa kabilang banda, ang talatang ito ay nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsupil sa ating tunay na pagkatao. Kung hindi mo ilalabas ang nasa loob mo, ang hindi mo ilalabas ay sisira sa iyo. Ang kakulangan sa pagpapahayag ng sarili at pagiging tunay ay maaaring humantong sa maraming emosyonal, mental at espiritual na mga problema. Ang hindi natin inilalabas ay maaaring maging isang bigat na dinadala natin na nagiging sanhi ng stress, pagkabalisa at pagkahiwalay sa ating tunay na pagkakakilanlan at mula sa Diyos. Ang pagkawasak na ito ay hindi kinakailangang pisikal, ngunit maaaring magpakita mismo sa psikolohikal at espiritual na mga paraan na naglalayo sa atin mula sa kapayapaan at kasaganaan na nais ng Diyos para sa atin. Mula sa panloob na pagdurusa at isang buhay na walang layunin at kapayapaan, sa lipunan ngayon ay madalas tayong nahaharap sa mga panlabas na panggigipit na nagdidikta kung paano tayo dapat kumilos at kung sino tayo dapat. Ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na magsimula sa isang paglalakbay ng paggalugad sa sarili upang matuklasan at maipahayag ang ating tunay na diwa. Ang pagsasanay sa pagmumuni-muni at pagjournal ay maaaring maging kapaki-pakinabang na mga tool upang mas malalim ang pag-alam sa ating panloob na pagkatao at hanapin ang lakas ng loob na mamuhay ng totoo. Ang pagsupil sa ating mga damdamin at kaisipan ay maaaring humantong sa pagtitipon ng stress at mga problema sa kalusugan ng isip. Hinihikayat tayo ng turo ni Jesus na palayain ang mga panloob na pasanin. Ang pakikipag-usap sa isang tagapayo, espiritual na pinuno o pinagkakatiwalaang kaibigan ay makatutulong sa atin na iproseso at ilabas kung ano ang nasa loob natin. Sa paggawa nito, nakakahanap tayo ng kaginhawahan at paggaling na nagpapahintulot sa amin na mamuhay ng mas balanse at masayang buhay. Ang pagkilos ng paglabas kung ano ang nasa loob natin ay mayroon ding espiritual na bahagi. Nangangahulugan ito ng pagkilala at paglinang sa mga espiritual na kaloob at talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa pagpapahayag at paggamit ng mga kaloob na ito, hindi lamang natin nasusumpungan ang layunin at katuparan, kundi naglilingkod din tayo sa iba at niluluwalhati ang Diyos. Ang pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad at ministeryo ay maaaring maging isang paraan upang ipakita at paunlarin ang ating mga espiritual na talento. Ang proseso ng pagpapahayag ng sarili at pagiging tunay ay humahantong sa atin sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pamumuhay, ayon sa ating tunay na kalikasan, naaayon tayo sa banal na kalooban at nakararanas tayo ng higit na pagiging malapit sa ating lumikha.
Ang pagdarasal at pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay mahahalagang gawain na tumutulong sa atin na mapanatili ang koneksyon na ito at makatanggap ng patnubay at lakas sa ating espiritual na landas. Sa konklusyon, ang Lost Gospel of St. Thomas ay nag-aalok ng ilang makapangyarihang mga turo sa kahalagahan ng pagdadala ng ating tunay na panloob na mga sarili sa liwanag at pamumuhay ng totoo. Sa modernong buhay, ginagabayan tayo ng mga katotohanang ito upang simulan ang paglalakbay ng pagsasaliksik sa sarili, pangalagaan ang ating emosyonal at mental na kalusugan, lumago sa espiritual at palalimin ang ating koneksyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kung ano ang dala natin sa loob, nasusumpungan natin ang personal at espiritual na kaligtasan at namumuhay ayon sa banal na layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Lagi nating tandaan na ang ating tunay na diwa at ikahalagahan ay nagmumula sa Diyos at na sa pamamagitan ng tunay na pamumuhay, niluluwalhati natin ang Kanyang pangalan at nararanasan ang Kanyang pag-ibig at proteksyon. Minamahal na mga kapatid, sa ngalan ng aming buong koponan, nais naming ipahayag ang aming lubos na pasasalamat sa bawat isa sa inyo na nag-alay ng inyong oras at atensyon sa paglubog ng inyong sarili sa napakahalagang mensaheng ito. Ang iyong pagtanggap at suporta ay naging isang tanglaw ng liwanag sa aming landas na nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa aming misyon ng pagpapalaganap ng salita ng pag-ibig at pag-asa. Natutuwa kaming malaman na ang video na ito ay naantig ang inyong mga puso at nagmulat ng malalim na pagninilay sa pananampalataya at sa espiritual na landas. Ang bawat visualization ay kumakatawan sa isang sagradong pagtatagpo, isang pagkakataon upang kumonekta sa esensya ng katotohanan at karunungan na lumalampas sa panahon. Ang iyong presensya sa paglalakbay na ito ay nagtutulak sa amin na sumulong upang palalimin ang aming mga paggalugad at upang ibahagi ang higit pa sa espiritual na yaman na ito sa mundo. Nangangako kami na patuloy na maging daan para sa liwanag ng nawalang ebanghelyo ni St. Thomas na nagdudulot ng kaaliwan, inspirasyon at pagmamahal sa lahat ng nangangailangan nito. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, salamat. Salamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito ng paghahanap at pagtuklas. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na maging bahagi ng iyong buhay sa makabuluhang paraan na ito. Sa walang katapusang pasasalamat at masaganang pagpapala ang kapangyarihan ng sagrado. Pagpalain ka nawa ng Diyos at protektahan ka palagi. Amen.